For today's vlog, gagawa tayo ng bagoong na alamang from scratch. At kung namumroblema ka dahil hindi mo ma-achieve ang paggawa ng perfect na bagoong for whatever reason, well, ano pa ang hinihintay mo? Tara at simulan na natin to! Bigay lang to sa amin at hinugasan ko na yan at na-drain na rin ng mabuti kanina kasi yan ang sikreto para sa perfect na paggawa ng humid na bagoong. Dapat napatulo mo ng husto at natanggal ang tubig bago lagyan ng asin. 2 kilo ang ating alamang at 1/4 kilo lang na asin ang ating gagamitin. Sapat na yan para sa tamang alat na gusto nating ma-achieve, mga loves. Siyempre, kailangan natin haluin mabuti para pumantay ang alat ng ating bagoong. At naghanda rin tayo dyan ng malinis at tuyong-tuyo rin nagharapon para paglagyan ng ating mga alamang. Ayan, naka-ready na yan. Malinis na malinis at tuyong-tuyo na. Ganun lang kasimple ang paggawa ng bagoong. Kailangan mo lang i-drain mabuti bago asinan at gumamit ng tuyong lagayan. Perfect na yan. Siguradong meron ka ng masarap na bagoong na alamang, mga loves. At kailangan lang natin maghintay ng 3 to 5 days para ma-well ferment yan siya. At pwede na natin siyang igisa. So ayan, naka-ready na yung ating mga alamang. Na-mix na natin ng nahalo na nating mabuti yan. At inilagay lang natin yan sa ating nakahandang garapon. At syempre lalagyan natin ng asin yung top ng ating garapon. At syempre, nakalimutan ko. Bago ko makalimutan, kailangan pala natin lagyan ng plastic bago natin lagyan ng takip para talagang secure na secured siya at para mabilis rin siya ma-ferment. So, ayan na yung outcome after 3 days. At syempre, hindi na natin yan pinatagal. Ginisa na natin siya para naman matikman na natin yung napakasarap na ginisang bagoong na alamang. Syempre, gumamit tayo dyan ng taba ng baboy para yun yung ginamit natin pinaka-oil at naglagay rin tayo ng tomato paste para sa kanyang color. Dahil napakamahal yung kamatis ngayon, gumamit na lang tayo ng tomato paste para sa kanyang kulay at syempre sa added flavor din, mga loves. Pero kung available naman yung kamatis at mura lang, mas masarap talaga siya. So, naglagay tayo dyan ng konting suka rin para pang added na preservative kasi para pang matagalang buhay ng ating bagoong na alamang. Nagisa na nga natin yan at ayan, hindi na ako nakapaghintay. Humiwa na ako ng mangga dyan at talagang sinabayan ko na ng kain. Napakasarap, mga loves. Ganyan lang kasimple ang gumawa ng bagoong. At practical talaga na gumawa ka ng sariling alamang na bagoong sa bahay dahil triple the price talaga pag binili mo na to sa market. Ay napakamahal, mga loves. At least pag ginawa mo lang siya sa bahay, sigurado kang malinis yung pagkagawa at achieve na achieve kung ano talaga yung timpla na gusto mo. So nakita nyo naman, napakasarap ng ating bagoong. Isu-store lang natin yan at pwede natin ipanghalo sa ating gulay, pakbet, or kung ano man ang pwede nating i-combine dito sa ating perfect na bagoong na alamang. Thank you for watching. Please like and share. Love you!